Corporation. Kahit sa Surigao del Norte, umabot itong si Joseph C. Yung kumpanya doon, nagngangalang Platinum Group Metals Corporation, iniimbestigahan na ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR dahil sa siltation at pollution. At pati ang NBI, ang National Bureau of Investigation, ay pinapakasuhan na yung mga opisyal niyang Platinum Group Metals Corporation dahil sa kanilang wrong mining practices. So mukhang ang tatak Joseph C. ay yung ganitong unsafe mining practices. So ma'am, unethical at may violations ba yung pagtanggap ng PCG ng mga donations from C, Joseph C? Hindi ko pa alam kung may ganoong aspeto dahil sa ngayon, ang talagang nire-research pa namin at iimbestigahan sa Senate Committee on Women at gustong singilin ng accountability ay yung mga kumpanya ni Joseph C. na kung ano-anong wrong mining practices sa iba't ibang bahagi dito ng ating bansa. Okay, Mean, and then si Marlon, and then Amor, and then Hannah. Ma'am, kung totoong Chinese siya, pwede po siya mag-operate ng mining company? O, yun pa. Dahil, di ba, sa ating konstitusyon, yung palang joint ventures ng mga Pilipino at dayuhan ay may cap na 40% participation ng dayuhan. Yan ay para sa mga industriya in general. Pero meron pa tayong mga industriya na reserve talaga sa ating bayan, sa ating mga mamamayan, sa ilalim ng ating gobyerno. Kasama pa rin doon ang pagmimina. Hindi pa rin po nagbabago ang batas dyan. So kung Chinese nga siya, ma'am, hindi siya pwedeng magkaroon ng mining company all on his own? That's right. Opo. Okay. And then, ma'am, follow-up lang, may hinala kayo na espiya po siya. Can we say that? May malalim na pangamba na yun na nga, baka tama yung bansag ninyo sa media sa kanya nung una na Alice Guo 2.0, na naalala nyo si Guo Huaping ay tinuring ng National Security Council na agent of influence. So dahil sa mga nakita naming links ni Joseph sa Philippine Silk Road Chamber of Commerce and Industry na may links naman sa Chinese Communist Party at sa Belt and Road Initiative, nangangamba kami at aming iimbestigahan, no, kung siya rin po ay may kinalaman sa espionage o sa pag-iispiya dito sa ating bansa. Ma'am, last na naguluhan lang po. Chinese po siyang pinanganak pero Filipino citizen na po siya ngayon. Yun ba yung dahil may passport na siyang Filipino passport? At kiniklaim niya na Pilipino talaga siya. At bukod sa iba-ibang mga datos sa date of birth, sa place of birth, dahil napag-alaman namin na siya talaga ay ipinanganak sa Fujian Province. May particular na town doon, Donghua town or city sa Fujian Province sa China. Iba-iba kasing datos ang nakapasok sa kanyang di umanong birth certificate at yung kanyang passport at yung kanyang ACR ID number. So, may mga sinasabing siya ay pumunta dito nung 17 taong gulang lamang siya. Ito yung lumalabas sa sarili niyang mga declarations at lumalabas sa mga Chinese websites na ipinagmamalaki yung kanyang pagtatagumpay na nung nagtagumpay na daw siya dito sa Pilipinas, hindi daw niya nalilimutang umuwi at mag-ambag at magbahagi ng kanyang yaman sa kanyang hometown dyan sa Donghua. But based on your research, until now, Chinese po siya? Ngayon po yung aming hinala. Okay, Marlon, and then after Marlon, Amor, Hannah, and then the one sitting Mary, and then Danielle. Ma'am, do you have information kung BFF ba nito ni Joseph C? Yung mga BFF din ni dating Pangulong Duterte kasi yung Philippine Silk Road would appear, ito rin yung same group ni Michael Yang. That's right. Wala pa kaming ebidensya tungkol doon kung BFF nga niya si Duterte o yung mga business associates ni Duterte. Pero aming i-research din yon dahil may mga common interests, particular yung Belt and Road Initiative dito sa Pilipinas. And would that raise a red flag since yung from what I understand yung Philippine
Silk Road Group. Yun yung ang nagtatag nun, mga Chinese businessmen who are based here in the country. And Joseph C. being the honorary chairman yata ng grupo. That itself would explain kung ano talaga yung nationality niya. Well, sa investigasyon sa Senate Committee on Women, or sa atin na ba na-refer? Or saan ba na-refer yung privilege speech? Kasi pending pa. Sorry. Okay. Sa investigasyon dun sa privilege speech ko, i-determine namin kung ano nga ba yung kanyang nationality, ano ba yung provenance nung kiniklaim niyang Filipino citizenship, at paano niya sa tama o sa mali ginamit ito. Sorry, ano yung second part ng tanong mo? Yung grupo ng yung Philippine Silk Road. Right. Mga Chinese businessmen or Yes. Yes. Okay. So, iba pa yung usapin ng nationality, pero yung Philippine Silk Road Chamber of Commerce and Industry at yung links nun dun sa Belt and Road Initiative ng China, syempre of high interest po sa amin yun mula pa nung panahon ng investigasyon kay Guo Huaping. At alam natin na talagang rumagasa yung initiative niyan dito sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. Nung panahon din ni Duterte, naging auxiliary commodore si Joseph C. sa PCG Auxiliary. So titignan po namin ang links ng mga usaping ito sa isa't isa at kung may implikasyon yon dun sa may harm bang nagawa ang presensya at pagkilos ni Joseph C. dito sa ating bansa. Okay, Amor. Ay, Hannah ba? Amor. Sige. Amor and then Hannah and then Mary and then Danielle. Ma'am, kay Joseph C. pa rin, yung reaction lang po dahil I think ang sabi po ng company niya ay nag-file na po siya ng voluntary leave. Voluntary? Si Joseph C. po, nag-leave po siya from the company. Your reaction lang po. Well, Yung FNI. So nag-leave sa Ferronickel Holdings Incorporated. Well, ang leave naman ay maaring personal lang yung dahilan. Hindi po natatanggal no ng interes ng aking opisina at sa kung komite i-refer yung privilege speech ko sa paano ba niya nakuha yung kanyang Filipino citizenship, paano ba siya nakapasok sa PCG Auxiliary, ano po yung mga naging gawain niya bilang honorary chair ng Philippine Silk Road Chamber of Commerce and Industry, at ito ba ay nakabuti ba talaga o ito kaya ay inilagay sa alanganin yung ating bansa? Ma'am, he is a big name in the mining industry and nabanggit nyo nga po meron pong mga na-flag na possible violations dun sa mining practices niya. Do you think meron pong cohorts or nagpo-protect sa kanya na government officials kaya po siya nakarating dun sa ganong posisyon despite all these red flags? Well, speaking of government officials, tinanggalan nga siya ni dating DENR Secretary Gina Lopez ng ECC dun sa mining site nila sa Palawan. And yet, nagpatuloy pa rin sa operations ang mining company ni Joseph C. At kahit wala pang mayor's permit, at ngayon nga nakatawag pansin ng MGB at ng NBI yung operations niya doon. So, kung meron mang nagprotekta sa kanya noon o nagpoprotekta ngayon, pero nakakatawag din siya ng negative attention ng ating mga government officials from the national to the local levels na isinasawalang bahala niya. Hindi dapat yan payagan ng gobyerno natin. So you think meron nga po or isa yun at least sa mga dapat tingnan hukayan dun sa investigation? Maaring tignan yon at kahit yung opinion sa mining industry, I hope in fact they would look favorably dun sa nabanggit ko rin sa privilege speech na dapat kung magmimina dito sa atin, manatili sa atin yung mga mineral dito iproseso, no, para mag-value added, para mag-generate ng trabaho para sa ating mga kababayan. Sinubukan nga po namin sa isang nakaraang legislative process na i-ban ang export ng raw nickel, raw minerals sa ibang bansa bago maproseso dito, ma-value added, maka-generate ng trabaho. Unfortunately, hindi ganon yung version ng batas na naipasa.
Last na po on my end, balikan ko lang po yung PCGA. Nabanggit po ninyo kahapon sa hearing and nung PCG captain doon na may mga foreign official, ay may mga foreign nationals talaga na nagiging bahagi ng PCGA dahil daw po nakakatulong, for example, yung mga owners ng mga boat, ng mga vessels doon po sa PCG. But you mentioned na hindi naman sila katulad ng China na merong dispute with the Philippines. So do you think na kapag Chinese national talaga dapat banned or hindi payagan pumasok sa PCGA? I wouldn't go that far naman. Basta higpitan naman ng PCG Auxiliary yung admission process nila and be extra, kung hindi ban, be extra careful, lalo na sa panahon ngayon na alam naman natin yung malawak na influence operations ng China laban sa ating bansa na pang-reinforce nila sa physical na pambubuli sa ating mga mangingisda, Coast Guard at Philippine Navy doon sa West Philippine Sea. So, dapat ang PCG Auxiliary at ang Philippine Coast Guard mismo ay extra careful sa bona fides. Hindi lang ng sino mang foreigner dahil alam ko may mga dayuhan din namang miyembro ng PCG Auxiliary, tumutulong sila sa mga coastal cleanups at sa iba pa. Pero be extra careful na yung mga nationals, nino mang bansa na at any one time ay mayroon talagang matinding tensions sa ating bayan, siguraduhin nilang hindi may ibang agenda sa pagpasok. No? Dahil ang PCG Auxiliary, kahit auxiliary siya, attached sa Philippine Coast Guard na front and center sa pagbantay sa ating seguridad. Okay, Hannah. Ma'am, good morning po. Hannah po from BNC. Balikan ko lang po yung mining companies ni Joseph C. At risk po ba siya na mawala yung shares niya or at least ma-revoke itong mga mining contract if meron man, given po na kung ma-prove na siya ay foreigner using fraudulent citizenship? Yung pag-revoke o pagpapawalang bisa ng mining contracts, well, we already have one example na under heavy question, yung sa Palawan, no? Yung isang kumpanya niya na Ipilan Nickel Corporation. Dahil dapat mainit na ang mata ng DENR dyan, iniimbestiga na sila ng MGB at saka ng MBI, I would guess, kahit ng LGU, dahil walang mayor's permit. Yung matter ng shares, we would have to ask, I guess, the Securities and Exchange Commission the Philippine Stock Exchange. Sino bang tatanungin sa shares? SEC. Okay. So, yung matter ng shares, it's for the SEC to determine. Maaari ding lumabas yon na isang finding o recommendation kapag na-imbestiga na yung privilege speech ko. Okay, Mary. Sen, Mary Monreyes from One News po. Bali ko confirm ko lang po, kung meron na pong nakaschedule na Senate probe na nakafocus lang po dito kay Joseph C. and if ever, kailan po kaya? Yung hindi lang po yung mining companies related sa kanya, kung siya rin po ba ipapatawag nyo na habang nakadetain din po ngayon siya sa BI? Definitely, I hope na ipapatawag ng chair ng alinmang komite kung saan i-refer yung privilege speech ko, si Joseph C. Dahil siya po talaga hinasa gitna ng kontrobersiyang ito. Natawag talaga ang pansin ng opisina ko nung lumabas na nakapasok pa pala siya sa PCG Auxiliary way back in 2018. At nitong 2025, last week lamang, tinanggal sa roster ng PCG Auxiliary. Sen, kung sakali po, kailan po yung tansya nating scheduled na hearing po or probe? Ang pending pa rin yung privilege speech ko for interpellation, saka pa lamang i-refer sa komite. Pero once na ma-refer sa komite, ifa-follow up ko yung chair noon na i-schedule sana hanggat maaga yung hearing doon. Most probably, anong committee, ma'am, mag-handle? Most probably, Committee on National Defense. So, kung doon na nga ma-refer, ifa-follow up ko si Chair Jinggoy. Okay, Danielle. Ma'am, may nakita na po ba kayo, sa base sa investigation nyo, may nakita na po ba kayo na link itong si Joseph C. kay Alice Guo? Kasi di ba dati parang sa Al Jazeera documentary, parang nireveal doon, di ba, na parang ano sila, groups. And then, ngayon ba so far, may nakita na kayo na link nila?
Wala pa po kaming nakuhang link sa pagitan ni Joseph C. at Guo Huaping sa aming pagre-research. Pero wouldn't it be very interesting